there's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. Ito na naman, goosebump na naman tayo, reaction video. Dami talagang nanonood ngayon ng reaction video natin. At saka, dami nag-request. So ito na, goosebump top 5, subscribe nyo. Ang pamagat ito ay misteryo ng isang pamilya sa Amerika. Nakita dahil sa lumang camera. Ito na naman, mga true story to. Diba? Dito hindi ako skeptic. So ito, tirahin natin to. Bago pa, tirahin ng iba. Sa inyong mahimbing na pagtulog. Oh my God, boses pa lang niya, natatakot na ako, may goosebump. For the trip. Noong 2023, isang pamilya ang paalis na para sa kanilang bakasyon. Lahat sila ay nakasakay na sa kotse para sa gagawin nilang trip. Kaso sa pagmamadali nila, may nakalimutan ang anak nila sa loob ng bahay kaya bumalik ito para kunin ang bagay na yun. Pagkabukas ng bata sa pinto ng bahay, ito ang rumehistro sa CCTV nila. Because it's not fully dark yet. Ano yun, ano yun? Uy, binakatayo dun, oh. Biglang nawala, nakita nyo? Ayan, oh. Ayan, oh. Oh, shit. Pagkapasok ng bata sa bahay, may makikita kang dark human figure ang nabuo sa gilid ng daan. Ito ay nawala at makikita mo ang unti-unting pagkabuo ng isa pang human silhouette sa bakuran nila. Kulay puti lang at tila nakamasid lang ito sa batang pumapasok ng bahay. Mapapansin mo din ang kakaibang movement nito nang gumalaw ito pakanan. Ayan, oh. Tila ba nag-glide lang ito na para bang nakalutang lang sa ere. Matapos nun ay nanatili lang itong nakatayo doon bago pa makat ang camera. Unfortunately, wala nang Uy, kalbo. nabanggit ang poster kung ano ang nangyari matapos nun. Sinundan nga ba ng hindi kilalang kaluluwa ang bata? Kung ano man to, sana ay nakita ng Ang galing hindi no? Itim siya dito. Ito, makikita nyo, itim siya dito. kilalang kaluluwa ang Tapos, bata. Kung ano man to, parang naglaho siya ng kaunti. Tapos biglang tatayo siya dito. sana ay nakita Pero, ito ng pamilya ng bata na nasa sasakyan. Pero nakita lang nila ang figura nang i-check nila ang footage sa Kagi, nakakatakot to. Hindi insekto to eh. CCTV app nila. Oh, hindi insekto to eh. Talagang gumaganon eh. Mysterious God. Serious Parang naghahawak mo ang bit nga eh. shadow. Ngayon lang 1 ng Pebrero, mag-aalauna ng madaling araw sa hindi nabanggit na lugar sa Amerika. Tulog na at nagpapahinga na ang lahat. May isang kakaibang bagay ang nangyari. Ito ay nakunan ng 2 CCTV ng may-ari ng bahay. Tahimik ang lugar at walang katao-tao sa daan nang bigla na lang Woy! Ay, gago, kakaiba sa to ah. video. Makikita mo ang pagdaan ng strange na anino. Sa unang footage, mapapansin mo ang napakabilis na paggalaw ng anino. Itim lang ito at maliwanag mo itong makikita dahil sa kaibahan ng kulay nito sa puting kulay ng niebe. Sa ikalawang footage naman, nang dumaan ang anino sa streetlight, makikita mong may impact ito at nahulog pa nga ang snow na nabuo. Oo, ang galing. Kasi pwede mo i-edit siguro yun, yung mabilis na yun. Pero nung nakita mo yun na parang naapektuhan tong ilaw, nahulog yung mga yelo. Mukhang legit, no? Sa ibabaw ng ilaw. Ang nakakapagtaka, sa pagtama ng anino ay makikita mo pang nag-iwan ito ng black smoke bago ito tuluyang nawala. Kung ano man ang event na ito ay talaga namang napaka-misteryoso dahil kung susuriin, kahit walang katawan ang anino ay may kakayahan pa din itong gumalaw ng mga bagay sa paligid nito. Oo, poltergeist yan, poltergeist. Ano sa tingin mo ang na-capture ng CCTV nila nung gabi na yon? Ikaw na ang humusga. The Basement. The Basement, yun ang kalaban. Si Bella ay isang paranormal investigator at sila ay may YouTube channel kasama ang kaibigan niyang si Audrey. Marami na din silang naimbestigahan ng mga haunted houses Oh, wow. at Mga ghost hunter pala sila. ayon nga kay Bella,
hindi na siya natatakot sa mga multo. However, Ito isama natin. Di ba natakot sa multo to eh. isang post niya sa TikTok account niya, Kulab naman, kulab. sa isang undisclosed location, she was just fooling around and then this happened. Do I dare turn off the basement light? Oh my God. Ayoko ng I literally basement. am so scared. Ayoko ng basement. Fuck. Oh my god. No fucking way. No way. Mapaglaro pa ang boses ni Bella nang patayin niya ang ilaw sa basement. Maririnig mo ang shift sa boses nito nang bigla na lang may sumagot sa kanya na boses babae. Yeah? Patay ka. Pero may napansin din ng ibang viewers niya. Sino sa inyo may basement? Ano pakaramdam ng may basement? Parang nakakatakot sa bahay ang ganyan. Sa simula ng video, bago pa siya magsalita, maririnig mo din ang isa pang disembodied voice na sinabing, "Hey!" Ngayon, alam na nating hindi totoo ang claim niya na hindi siya natatakot about sa mga paranormal na bagay. Oo, takot Is siya. this what you get when you fool around too much with supernatural stuff? Ang mas creepy pa dito, intelligent ang multong sumagot sa kanya dahil ito ay direktang nakikipag-interact sa kanya. Pero ano sa tingin mo? Ito ba ay totoo o gawa-gawa lamang? Just run. Maraming ganun talaga eh. Oh. Marami talagang boses na. Hindi lang ako masyado attentive dyan pag nag-e-edit ako, pero marami talagang boses. Hindi ko lang masyado binibigyan ng pansin. Pero sila Boss Benok, sila Kagaot yan. Yan, mahihilig silang magganyan yung mga boss na yan. Sila Casper, sila Boss Bino. Ang videong mapapanood ninyo ay ni-upload ni Francesca sa kanyang account. Nakatuwaan ng magkapatid na mag-ghost hunting at mag-imbestiga sa abandonadong bahay malapit sa kanila. Ang hilig nyo mag-ghost hunting, wala na. Hindi ko malaman sa inyo. Mula pa lang sila sa kanilang ginagawa, agad-agad din palang matatapos ito. Ang katuwaan ng dalawang magkapatid, mabilis na napunta sa matinding katatakutan. Guys, we'll explore this abandoned day. I'm actually... Oh my... Oy! Bagong gulat. Nakakatakot kasi yung lugar. Tingnan mo. Guys, we'll explore this abandoned day. I'm actually... Papasok pa lang ang dalawa sa May abandonadong sumilip? bahay. Nakakailang hakbang pa lang sila nang bigla na lang may sumilip sa kanila mula sa loob. Kapag binagalan natin Parang ganito yung nakita ni Boss Benok sa video niyo. Aninong ganyan? ang video, makikita mo ang isang cloaked figure na may puting mukha ang nagpakita sa kanila. At sa pagtakbo nila, makikita mo din ang pagbalik ng figura sa likod ng pader. Sa takot nila ay wala na nga silang nagawa kundi tumakbo habang sumisigaw. Ayon kay Francesca, hindi nga daw siya sigurado kung tao o multo ang nakita nila at Ay, parang tao. hindi na din nila binalikan ng abandonadong bahay dahil baka saktan pa sila ng kung anumang Parang tao. Pero ba't ang itim na itim siya? sumilip sa kanila. Ang nakita kaya nila ay multo o maaaring tao lang din na gusto lang takutin sila. Basta Hindi, ba't kasi maitim na maitim? Dapat, kung yung katabing, nakikita nyo itong kahoy na to, di ba? Kita mo yung, nakikita mo siya ng ilaw, ng liwanag. Bakit siya? Kahit na sabihin mo nakaitim yan, iba pa rin yung dating yan. Dapat, parang solid siya. alam ko, they won't be doing any ghost hunting anytime soon. Freaking out. Freaking out. Sa video post na ito ni Cassandra, isang unnatural event ang nakunan ng CCTV nila. Ayon sa kanya, may mga ilang bagay na silang nakunan sa camera nila, katulad ng mga orbs at ang biglang pagmamalfunction ng ilang mga electric equipments nila. Ang sabi niya, nagsimulang magkaroon ng mga kakaibang bagay sa loob ng bahay nila nang simulan nilang i-remodel ito. Kahit ang pusa nila ay naging iba ang kilos at hindi na nga ito nagpupunta sa sala nila. Para nga daw itong may nararamdaman o nakikita na hindi nila nakikita. Nitong Enero, nagkaroon ng pagtatalo ang mag-asawa kaya umalis muna si Cassandra sa bahay nila. Naiwan ang asawa niya ng mag-isa. Ngunit hindi magtatagal. Aalis din siya sa bahay dahil sa pangyayaring mapapanood niyo. God, it says, you know what I'm gonna do? Uy, iba gulat nito. Totoo yun. Oh, shit!
is that? Habang may kinakausap siya sa kanyang cellphone, out of nowhere, bigla mong maririnig ang malakas na tatlong pagkatok sa kitchen island nila. Oh, Sa lakas nga shit. daw nito ay naramdaman ng asawa niya ang pag-alog nito. Kaya napasigaw na lang ang asawa niya sa gulat at tila hindi makapaniwala sa nangyari. Sa kanyang kaba nga daw ay Yung ganun sigaw, nangyari na sa akin yun. Oo. Sa banyo. Hindi ko alam kung dito o kila Ponggoy eh. Pagdaan ko sa may banyo, biglang may tumunog malakas. Eh ako lang tao nung time na yun. Yung reaction ko ganyan din, sumigaw ako. Na sobrang kaba. Oh, pero pagtagal-tagal naisip ko baka yung gripo lang. 'Di ba minsan may pressure yung gripo, tumutunog yung kusa. Parang baka yun lang yun. Oh, sige, para hindi ako matakot. Pero ganyan yung reaction ko, sumigaw talaga ako. Iba yung reaction talaga pag actual mo narinig na parang totoo. ulat at tila hindi makapaniwala sa nangyari. Yan, Sa ganyan-ganyan. kanyang kaba nga daw ay minabuti na lang nitong umalis na lang Hindi pa ako nagbablog doon, matagal na yun. din sa bahay. Ngunit hindi lang ito ang kakaibang nakunan sa CCTV nila. Ilang sandali bago ang malakas na pagkatok, eto ang nangyari. Uy, gumalaw. Oh my goodness. Gumagalaw Hindi talaga. napapansin ng asawa niya pero may maliliit na bagay na pala ang nangyayari. Ang una ay ang paggalaw ng mag-isa ng vape niya. Nakapatong lang ito sa cellphone nang bigla na lang itong dumulas papunta sa direksyon niya. Makikita mo din ang paggalaw ng kung anong bagay ang nasa loob ng bag. Matapos nito ay nilabas din ni Cassandra ang buong sped up footage ng asawa niya nung gabi na yun. At dito talaga kikilabutan ka sa nangyari. Maganda to ah. Nakita mo ba yun? Hindi. Tignang mabuti ang salamin na nakasabit sa sala. Nang pumunta ang asawa niya na sa pinto ng bahay nila, makikita mo ang paglabas ng doppelganger niya Oh shit. sa salamin. Parehas na parehas ang suot nito sa suot niya. Ang nakakapagtaka, kahit oo nga. nakaspeed up ang video, malinaw mong makikita na iba ang kilos nito sa aktwal na kilos ng asawa niya. Creepy. Nanatili itong nakatayo lang doon at pinapanood siya. So, may nagambala nga ba sila dahil sa pag-remodel ng bahay nila? Or does it feed off their negative energy katulad ng pag-aaway nila? Katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. The Empty Bedroom. Isa na namang video ni Isaac ang nag-viral kamakailan Uy, nag-viral lang, may video to, sobrang nag-viral yung ano nito ni Pogi. lang. Yung video. Matatandaan na na-i-feature na natin ang nakakatakot na karanasan niya sa kanyang trabaho at kung ano ang nagpaparamdam sa kanya dun ay tila sinundan na din siya sa kanyang Oh, ito yung ospital na naggalawan yung mga manikin. tahanan. Isang gabi, nakarinig siya ng ingay sa bakanting kwarto niya. Kaya bago siya maligo ay nag-iwan siya ng camera na nakaharap dito. At eto ang nangyari. Just to show you, there's nobody in here. Yeah. Just, I'm home alone because, I live alone. Would make a reason, would be sensible why I would live alone. What I'm going to do is I'm going to set my Parang- camera up right there. Parang ang tangkad niya, no? And I'm going to go hop in the shower. All right. Oh my God, nakakatakot naman yan. Into my shower. Ayoko ng ganyang kahaba yung hallway sa bahay or kung saan mang building. Ang tangkad niya? Uy, ano niya? Bago
Okay. Kumakanta siya, di ba? Oo, gago. Bubukas mag-isa yung pinto. Ay, gagi, bubukas yung pinto. Bago niya itinutok ang camera sa kwarto, Ang creepy kasi nung kwarto niya. ipinakita muna niya na walang tao doon at wala ding ibang gamit sa loob nito. Matapos nun ay nagpunta na siya sa kanyang banyo para mag-shower. Habang naliligo siya, katakatakang bigla na lang bumukas ang ilaw sa kwarto. Matapos ang ilang sandali, makikita mo ang nagbubuong anino sa likod ng pinto. Dahan-dahan itong nagmanifest at saka ito naglakad pakaliwa. Oh. Matapos nun ay muli na namang namatay ang ilaw at maya-maya pa, bigla na lang bumukas ang pinto ng mag-isa. Patay ka dyan. Maririnig mo pa ang kaluskos at ang click ng lock sa pinto bago ito bumukas ng mag-isa. Ganado pa si Isaac sa kanyang pagkanta, kasabay nun ay unti-unti ding nagsara ang pinto. Muling bumukas ang pinto ng mag-isa at may nagbukas na muli ng ilaw sa loob ng kwarto bago ito muling namatay ng kusa. Oh my Ang God. entity kayang tumakot sa kanya sa ospital ay ang parehong entity na sumunod sa kanya sa bahay niya. Marahil nagsisi ang multo sa ginawa niya. Imbes na matahimik ay nabulabog pa mismo ang space na ginagalawan niya dahil sa pagkanta ni Isaac. Pero ano sa tingin niyo? Ito ba ay totoo o isang elaborate hoax lamang? Creepy, no? Kasi ito siya yung merong sa ospital dati na nagalawan yung mga pinto. So, baka sinusundan na siya sa bahay. Gene. Si Toothy ay isang caregiver at siya ay nagtatrabaho sa isang retirement home. Karamihan sa kanyang video ay tungkol lang sa mga ganap sa trabaho niya. Walang tungkol sa paranormal o mga nakakatakot na bagay. Ngunit ang tatlo sa post na pinakita niya ay medyo naiiba. Shinare niya ang nararanasan niya sa retirement home tungkol sa jukebox machine nila dito na bigla na lang umaandar ng mag-isa. Jukebox? Jukebox no? Jukebox? Di ba ang jukebox, kailangan mo hulugan ng pera bago siya tumulong? I know where that's at. We have left God's path to follow our own. The sins of us all. I can't think of any better reason to do the next good thing today, so let's pass it on. I'm Alex, and this reverse of the day. I'm positive, encouraging K-Love. Uy, ang lakas no? We work with a lot of dead people. Graveyard shift at alas 3 ng madaling araw. Oy, ospital na naman pala to. Iba talaga pag sa ospital. Iba ang creepy talaga sa ospital. Umandar ang radio ng mag-isa at nang lapitan niya ang jukebox ay nakatodo ang volume nito. At hindi nga lang isang beses itong nangyari. Dude, no. 'Cause no. Uy, gumalaw. Ano na naman? Tumunog na naman. Dude. So, yung palang jukebox, sabi niya ako si CL, yung subscriber natin dito, is yung volume daw no, hindi daw pwedeng nakamax ka agad. So, pag pinatugtog mo yata, ikaw yata ang magpipihit. So, ito, pag tugtog, nakapihit na agad. So, nakakatakot. No. Oh, hell no! It's turned on again? You're lying!
Yung tawa niya, medyo natatawa siya pero feeling ko kinakabahan yung tawa niya. And someone had to turn the fucking dial all the way the other way for it to be doing this. Oh, ay, pag tumunog ba yan, hindi na nakasaksak. Takbuhan na to pa uwi. What the fuck? So I don't know what's going on. Ang sabi niya, marami silang mga nagiging alagang matatanda na doon na din pumapanaw, kaya maaaring sa retirement na din nananatili ang kanilang kaluluwa. Ngunit sa huling video niya, muli siyang may naramdaman sa fitness center ng retirement house, kaya kinuha niya ang kanyang camera para mag-record. Pakinggang mabuti. Ito na. Hearing shit. And it sounds like me. Oh my god, this place. I don't think it's Caleb. Creepy nung ano, no? Maganda pero creepy yung lugar eh. Hello. Oh, hindi siya yung nag-hello? Sa simula ng video, Hindi siya yung nag-hello? maririnig mo ang isang boses ng babae na sinabing, "What are you doing?" What are you doing? Kahit wala siyang kasama ng oras na yon ay may ibang boses pa rin na rumihistro sa video. Daming ganyan. Kila Boss Beno, kila Kagaut, ang dami nilang naririnig na yan sa mga kuha nila sa video. Bukod doon, matapos niyang makapanig sa hagdan, isa na namang boses ang maririnig na sinabing, "She is coming." Oh, she. Eto ba ay ang boses ng ilang pumanaw na sa retirement home na yon? Kayo na ang magpasya. Malamang dami na namatay dito eh, no? Sister's Funeral. Sa videong ito ni Ale Valencia, pinapakita niya ang mga pinagdadaanan ng kapatid niyang si Michelle na lumalaban sa cancer. Pinapakita niya na kahit sa kabila ng hirap na nararanasan ng kapatid niya ay nananatili pa din itong positibo. Pero sa kasamaang palad ay natalo pa din ng kapatid niya sa pakikipaglaban dito habang ang pamilya ay nagluluksa. Uy, Isang kakaibang lobo na naman. pangyayari ang nabideohan nila. Uy, ano yun, yung mayakap dun sa bata, oh. Ano yun? Bigla na lang gumalaw ang puting lobo ng mag-isa. Para itong may sariling buhay na pumunta sa kwarto at tinabihan ang lalaki sa kama. Ayon kay Ale, ang lalaki sa kama ay isa pa nilang kapatid na hindi na pagpaalaman ni Michelle. Naniniwala sila na ang nangyaring ito ang paraan niya para makapagpaalam sa kanya. Paulit-ulit na lumapit ito sa bata na parang kino-comfort siya nito. Pero ang lahat ng ito ay biglang nagbago nang bigla na lang siyang makaramdam na may kumalabit sa likod niya. Makikita mo ang reaksyon ng bata sa nangyari kaya napatayo na lang ito at napahawak sa likod niya. Maaari kayang ibang entity ito disguising as their sister at inuutos sila nito para mapalapit sa pamilya nila? Matapos naman nga daw mailibing ng kapatid nila ay natigil na din ang pagpaparamdam sa kanila. Ikaw ka Goosebumps, naniniwala ka ba sa patay na bumabalik? Pero yung pagtayo nung lalaki, mukhang totoo naman eh, may kumulbit sa kanya, no? Security duty. Isang security guard sa Chile ang nagkaroon ng kakaibang karanasan sa pinapasukan niyang trabaho.
Siya ay ang nakadestino dito tuwing gabi at siya ang namamahala sa seguridad ng compound. Isang gabi, habang Uy, gawa niya ang kanyang rounds sa building ay bigla na lang siyang nakarinig ng nakabukas na shower. Kaya kahit natatakot ay pinuntahan niya ang pinanggagalingan ng ingay. Ito ang sumunod na nangyari. oh my God. No mames, escucha la puta regadera, güey, del puto baño, güey. Isa sa kinatatakutan ko na puntahan sa loob ng abandon, yung CR. Yung CR na pampublica, yung maraming cubicle. Iba pa karamdam pag nandoon. No mames. Necesito que alguien venga, güey. Me estoy cagando de miedo, güey, al chile, güey. Oiga, güey. Yan, uy, mga ganyan. Tapos abandon pa. Ito hindi abandon ha, pero creepy No na. mames, güey, no prende la puta luz, güey. Di No daw na, mames, Cuchi, güey. di daw nabukas yung ilaw. No seas ojete, güey. No mames. May nakita siya? No seas ojete, güey. No mames. Pagpunta niya sa restroom, Di ko nakita. maririnig mo ang ingay ng nakabukas na shower. Malas lang niya na sira pa ang ilaw nang buksan niya to. Pagpasok niya dito, pagharap niya sa shower area, isang puting mukha ang nakasilip sa kanya. Uy, di ko nakita yun ah. Parang hinihintay siya nito na makita siya bago ito mawala. Bahagya mo lang makikita ang mukha pero hindi talaga maikakailang may tao umulto doon. Oo nga, gumalaw ng kaunti. Mabilis din itong nawala na parang sa isang kurap lang naglaho na to. Kung hindi nga ito nakunan sa camera ay mahirap paniwalaan ang claim niya about sa nakita niya. Matapos ng enkwentro niya dito ay napatakbo na lang din siya sa takot. The camera. Yan ang... Pag nanonood ako dito kasi, kaya di ako nanonood ng horror, pag pupunta kasi ako sa abandon, na-imagine ko talaga yung mga part na pinto, tas madilim. Kahapon sa Cavite, sa school, may mga pinto doon na natatakot ako na parang may sisilip talaga na hindi mo alam, na parang may nakatayo na hindi mo nakikita. Ganun yung feeling pag nasa abandon. Kinukwento ko lang sa inyo. Ibinahagi ng poster ang natuklasan niyang laman ng camera na nabili niya sa isang dark web. Nang matanggap niya to ay makikita mo na meron itong red stains na parang ang natuyong dugo. Without really thinking much about the history of the camera, nilinis na lang niya ito para magamit na lang din niya. For some reason, kapag gagamitin niya ang camerang to sa aso niya, nagiging balisa ang aso at tinatahulan nito ang new gadget niya. Tuco, ven. Ven, mira. Tuco. Una foto, Tuco. No. Mira. Tuloy-tuloy ang pagtahol ng aso as if it can sense something wrong. Siguro ay kung nakakapagsalita lang ang aso ay wawarningan niya ang amo niya tungkol dito. Basta tuwing lalapit o makikita ng aso niya ang camera, nagpapakita ito ng kakaibang pagkilos. Isang beses, naisipan niyang tignan ang laman ng camera. Nagpapakasakali siya na baka may laman pang files ang memory nito at hindi nga siya nagkamali sa akala niya. Naku po, ito na. Son fotos de una familia. Parece que viven en Estados Unidos. Todo se ve muy normal. Wop, 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 wop! Esta foto me sacó un susto. Takot naman yan. Itim-itim yung mata. Tignan niya ang laman nito. Sa una, wala ka namang makikitang kakaiba dito. Ang folder ay puno lang ng mga larawan ng pamilya na nakatira sa Estados Unidos. Mga larawan tuwing may event sa buhay nila o di kaya ay kapag nagsasama-sama ang pamilya. Parang ang mga Pilipino ang nasa larawan. However, sa pinakahuling larawan, isang nakakatakot na mukha ng babae na may maitim na mata ang nakita niya. Nakakapangilabot ang itsura nito. May picture kang ganyan, no? Sabi lang, nag-picture ka tapos ganyan kaitim yung mata mo, lumabas na sa picture.
Gago, may sapi ka na pag Ngunit gano'n. pinagpatuloy pa din niya ang pag-uusisa sa camera at isang secret folder ang nakita niya. Uy, may secret folder. Parece ser su casa de noche. Todo está muy desordenado. Es obvio lo que está regado en el suelo. Ay, ang daming dugo. So, galing dyan yung camera. Oo, dahil dugo, oh. Realmente no sé qué opinar. La última foto. Buksan Parang may nakatayo dun, ah. niya ang secret folder. Makikita mo ang larawan ng bahay. Madilim dito at walang kailaw-ilaw sa loob nito. Ito ay ang parehong bahay na nakita niya sa unang folder, pero sa pagkakataong ito, gulo-gulo na at sira-sira na ang mga gamit sa loob. Makikita mo pa ang isang larawan na puro dugo ang carpet nito, at ang nakakapangilabot sa lahat ay ang nakitang katawan ng isang babae na nakahandusay sa sahig at duguan din. Hindi alam ng poster kung ano ang nakita niya, pero parang nga daw itong crime scene. Pamilyang may nakaalita na cartel kaya pinatahimik sila nito. Maaari Mukhang minasakar to, ah. kaya na ang nakitang babae sa huling larawan ay ang biktima. Kung ganoon, ito ba ay kaluluwa na lang kaya iba ang itsura nito? Sa ngayon ay walang kasagutan dito at ang mga larawang ito ay mananatili munang misteryo. Mabibigyan lang tayo ng sagot kung ito turn over niya ang camera sa otoridad at kung may iimbestigahan ang kaso. Pero katulad ng dati mga ka-goosebumps, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilab... Ganda nitong second, ang ganda nito, no? Itong mga video na to. Takot ako doon. Di ko mag-gets yung bakit nag-remodel tapos nag-ambala yung dating nakatira doon, ayaw pa ayos yung bahay, di ba? Creepy. Iba talaga pagka Goosebump. Ang galing. Subscribe si Goosebump. At thank you sa panonood. Subscribe, share, and comment lang kayo dyan ng mga trip yung comment. At see you next video. Babu!